So, magandang araw. So, ayan. So, may topic na naman tayo. Yung lahat ba ng lalaki may oportunidad na magkaroon ng babae or karelasyon? Sagot dito, hindi eh. Kasi 'di ba, lalaki kailangan gagawa ka pa rin ng paraan kahit na pangit ka, average ka or pogi. Gagawa ka pa rin ng paraan. Ikaw gagawa ng paraan. 'Di ba makikita mo merong iba mga pangit na talagang porsigido. Kasi numbers game nga eh, 'di ba? So, dati siguro ubra 'yon kasi wala pa ganong social media. Tapos yung mga babae wala pa ganong trabaho dati. Walang equal na oportunidad kagaya ng lalaki. Eh ngayon pareho na lang. So yung mga pangit ngayon, medyo mas doble yung hirap. Kasi dati mas malaki pa yung chance ng mga pangit eh. Ba numbers game nga yan, gagawa ka ng paraan kahit na pogi ka, average ka, or pangit ka. Ang pinagkaiba na lang nun, sa pogi, mas smooth. Kasi nakalamang na sila dahil dun sa unang ano pa lang, unang gate pa lang, which is yung itsura mo talaga. Tapos yun, yung mga pangit, yan, marami silang gagawin na mga panguuto. Kasi 'di ba, na-topic ko na yung K selection tsaka R selection. Kasi ang goal lang naman ay makakopy ka ng genetic mo. Makareproduce. Yun yung goal kasi talaga ng life eh. Survival lang talaga tsaka procreation. So, 'di ba yun yung goal ng mga tao? Mga hayop, yan yung goal. So, 'di ba, yung R selection reproduction, yan yung ano, tapos K selection. So, yun, yung mga pangit, marami yang isushoot, numbers game lang yan. Tapos, manguuto yung mga yan. Tapos, usually mga pangit, bihira lang mapera eh. Kung mapera yan, mamimigay ng mga kung ano-ano. Kasi sa totoo yun talaga yung kahit anong isip ko talaga na malalim. Yung iba kasi ginagawa pang komplikado eh. Pero simple lang talaga ang sagot. Blue pill lang talaga naman talaga ang ano eh. Diskarte talaga ng lahat eh. So need mo yung ganyan, kumilala. Tapos kumausap, kausap, ganyan. Pero wag naman yung totaling para ka ng jester maxing. Yung parang kengkoy ka na. Kasi mawawala ng respeto yung tao. Hindi ubra yung ano, yung parang masyado kang socialize, yung lahat kaibigan mo na ano, kasi wala nang mystery doon. 'Di ba sabi ng iba, kailangan maging socialize ka, yung parang babato mo yung sarili mo, ganun. Na makikipag-socialize ka ng ano, wala na kasi mystery ng ganun pagka ano, pag kengkoy ka, hindi gusto ng babae yung ganun. Gusto ng babae may konting misteryoso na hindi niya alam lahat sa'yo. Kasi pag nalaman niya lahat sa'yo, mawawalan siya ng gana. Ikaw ba, pag alam mo lahat, may gana ka pa ba? Mabobore ka. Kung nanonood ka ng palabas, movie. Alam mo na yung ending. Di ba? Para ka na na-spoil. So, ganun din yun. Psychology ng tao. Kaya hindi ubra yung jester maxing. Ganyan, pagpapatawa. Di obra yan. Itsura lang talaga. Tapos maging normal ka lang. Tapos pagupit ka, maging presentable. Manamit ka na ayon sa lugar, tsaka na ayon sa trabaho mo. Yun lang. Tapos yung iba nagpapatattoo pa. Siyempre, ma-attract mo nun yung mga nagpapatattoo rin. Kung gusto mo yung mga ganyan, mga ma-attract mo. Kasi ganyan yan eh. Kung ano ka, yun yung ma-attract mo. Kung ano yung ugali mo, ganyan. Kung ano yung itsura mo. Kasi sila namimili, di ba, yung mga babae. Dahil sila naman namimili, pipiliin nila yung mga hindi nalalayo sa kanila ng itsura, hindi nalalayo sa kanila ng hanap buhay, hindi nalalayo sa kanila. May hypergamy naman talaga, pero yung pipiliin pa rin talaga nila yung itsura,
hindi gaanong masama. Kasi hindi naman marami yung pogi, bihira lang naman yung pogi, di ba? Nasabi ko naman na yan eh. Kasi dinidikdik pa ng iba na hindi raw tungkol sa itsura. Nasa personality daw, ganyan. Tapos sa pera. Eh, hindi naman yun yung unong gateway eh. Bago ka entertain ng tao, titingnan ka niyan. Matatanda nga, tinitingnan ka simula ulo hanggang paa eh. Tapos itatrato ka na nila base sa kung paano ka manamit, kung presentable ka ba. Tapos yung itsura mo, kaaya-aya. Ako ilang beses ko na to naranasan, tinitingnan talaga nila yung ID ko eh, sa trabaho. Tapos pag nakita na nila yung mukha mo, bigla, magbabago yung trato nila. Siyempre, makaka-create na yan ng image sa mukha, sa utak nila. May judgment na yan base sa itsura mo. Totoo naman yun eh. Pag nakita nila yung itsura mo, naranasan ko na to maraming beses na nagbabago yung trato nila. Pero hindi to lahat di ba? Sabi ko, yung itsura ko, cute naman ako. So, hindi naman lahat itatrato ka talaga ng super na may halo effect. Pero na lang siguro kung talagang poging-pogi ka talaga. Kung cute ka lang, yung trato sa'yo, hindi rin yung totaling talagang merong iba, take advantage ka. So, yun. Yun yung mga hindi lahat ng lalaki talaga may equal opportunity. Pero kailangan mong gumawa ng paraan. Yung iba kasi dito sa sa red pill na membro, ayaw nila gumawa ng paraan. So kung ang pangit ka tsaka average ka, kailangan mo talagang pumera. Kasi na-judge ka na sa itsura mo eh. So kailangan meron kang pang-cope. Yung iba naman kasi, dito kasi sa buhay, paniniwala ko kailangan lahat paghihirapan mo eh. Walang hindi pwedeng paghirapan kahit nga yung mga pogi naghihirap yan eh. Marami yung mini-message, parang blue pill talaga, promise. Totoo yan. Totoo yan, marami yung mini-message, tas marami ini-entertain. Swipe nga na swipe yan sa mga dating site eh. So, yun yung mga ginagawa ng mga average, pangit, tsaka mga pogi na kakausap ka pa rin, mga ganyan. Kasi yung babae, kahit gusto ka talaga niyan, hindi ka niyan liligawan talaga na yung sinabi nila na liligawan ka niyan pag nakuha mo na yung SEX. Yung binigay na niya yun sa'yo, liligawan ka na niyan. Tsaka kanyan i-message araw-araw, kakamustahin ka. Kasi binigay na niya yun eh. Ganun yan. Sa lahat ng mga na ganyan ko, na nakarelasyon na may SEX, sila na yung gagawa ng consistent na pakikipag-usap. Kaya nga yung ibang lalaki sinasabi nila time waster daw babae. Kasi gusto niya ni everyday kakausapin ka. Pagka nakikipag-SEX na siya sa'yo, ibig sabihin gusto ka niya na talaga. Doon na niya sasayangin oras mo. Minsan nga mag-video call pa yung mga yan eh. Pag hindi, pero mas gugustuhin ko na yung ganun. Kasi ibig sabihin gusto ka niya. Yung ibang lalaki sasabihin pa, ayoko ng ganyan, time waster lahat ng babae. Pero pag bumuka ka na sa harap nila yung babae, kahit pangit pa, papatulan nila. Yung iba kasi babae, kahit daw pangit, di raw papatulan. Maniwala ako sa inyo. Pero meron kasi, may category din yung mga pangit. Merong super pangit talaga na repulsive. Na kahit na i-SEX mo, ayaw mo talaga. Kasi super repulsive talaga. Meron namang pangit na average lang na kuwari mataba or below average. Pero pag bumukha ka sa'yo, titigasan ka pa rin. Kasi lalaki ka biological yan eh. So talagang opportunity yun. Kaya nga, yung mga karamihan ng lalaki sa lipunan talaga nagsisettle na lang eh. Kasi nakikita ko yung mga may asawa. Karamihan naman ng babae, walang itsura. Pangit talaga eh. Pero
Meron silang karelasyon kasi nagsettle na lang eh. Yun lang nakayanan nila, na-attract nila eh. Yun lang kahit naman pogi ka eh, makaka-attract ka pa rin ng pangit. Kasi lahat ng babae gusto pogi talaga. Dinideny nyo pa yan eh. Now, kung yung pogi hindi gumawa ng paraan, walang mangyayari. Kaya yung mga babae, nagsisettle na lang sa average. Pero, ang kabaliktaran nun, sila yung pogi, yung babae yung chad, namumuhay ng chad. So, yung mga average, tsaka below average, sila yung magsisimp. Sila yung kikilos, sila yung gagawa ng paraan. As in lahat. Baka nga yung babae, hindi kaya yayain na lumabas eh. Pag normie ka, average ka, hindi ka yayain ng babae na lumabas. Ikaw lagi magyayaya kasi normie ka eh. Tsaka yung below average ka eh. Hindi ka yayain ng babae na lumabas. Tsaka hindi ganyan gagastusan kahit papano. Meron mga average din ginagastusan din. Pero makikita mo yung babae na yun, pas na sa prime niya. Ibig sabihin, hindi siya yung 25 pataas na siya. Kasi medyo nagising na siya sa katotohanan eh. Kasi habang tumatanda yung prime na babae, kuwari 18 to 25, habang tumatanda siya, nagbabago na yung niya, yung choice reference niya. Kasi sa una talaga mas primal talaga kasi mataas pa hormones. Parang ikaw lalaki, 'di ba, kahit ano pa yan titigasan ka diyan eh. Kasi nga bata ka pa eh, mataas pa yung T level mo, testosterone mo. So talagang kahit pangit pa dyan, talagang papatusin mo talaga. Basta may butas. Ganun talaga yan. Kaya yung iba nagsisettle na lang talaga sa nila. Tapos, yung lalaki na yun, basta may consistent na SEX lang, okay na sa kanila yun. Kahit ako, okay na sa akin yun. Basta gusto talaga ako. Sa akin, ang ko talaga yung gusto ko. Pag ako yung hindi gusto, hindi ikaw masusunod nun. Kagaya dito, kahit LDR, kung ako may gusto dun sa babae, tingin mo ba yung LDR mag-work? Siya nga lang lagi kumukontak sa akin eh. Pag hindi ako kinontak, okay lang. Siya may gusto eh. Di tapos yung karamihan na lalaki sila yung kumukontak eh. Kasi nga, sila yung may gusto. Ibig sabihin, hindi sila yung gusto gaano nung, alam mo yung, si Aloja, nagsettle dun sa asawa niya. Tapos yung sila Angelica Panganiban, tapos yung mga iba pang mga matatandang babae na nag-iba yung preference kasi kupas na. Pero kung may opportunity pa sila ma-attract na talagang pogi, mas pipiliin nila yon. Pero nagsettle na lang yun. Yun nga meaning na settle eh. Nagsettle ka na lang dun sa nakayanan mo. So, ayun siya. Tingin mo ba si Aloja magsisimp din sa lalaki? Ha? Tingin mo ba si Angelica Panganiban magsisimp din sa lalaki? Yung mga lalaking yun, lumuluhod-luhod pa eh. Doon pa lang obvious na kung sino yung nagsisimp eh. Tapos sasabihin ng mga ibang mga tao dito, nagko-cope pa. Ang dami sinasabi na, pera ang kailangan, pera. Pera kailangan kasi average ka, tsaka pangit ka eh. Kung pogi ka, sa totoo to, ang dami ko na nakita. Kapitbahay ko na pogi, na 6-footer, mabilis sa kanila, pero gumagawa pa rin sila ng paraan. So, hindi lahat tsaka yung mga pogi, kaya naman sila mabilis manguto. Nanguuto sila, ginagawa pa rin nila yung mga blue pill strategy, bigay-bigay ng mga bulaklak, kasi alam nila may chance sila eh. Alam nila eh. Tapos, marami silang ginagawa ng ganyan. Kasi ang goal kasi ng mga pogi, makuha yung SEX. Once na makuha mo yan, babae na magsisimp sa'yo. Totoo yan. Once nakuha, kasi ibig sabihin, gusto ka talaga, kaya niya binigay yun. Now, eto, tingin mo ba yung babae, bibigay niya yung SEX kung hindi ka niya gusto? Hindi ako naniniwala dyan. Marami na ako nakachat nito eh, na binigay nila yung SEX sa kahit na one night stand lang, na virginize sila sa one night stand. Kasi gusto nila yung lalaki dahil sa itsura.
i-deny nyo pa yan. Kaklase ko, ganun. Oh. Tapos sabay yung kachat ko na babae na 26. Biruin mo, nag-antay-antay siya ng 26, 26. Tapos binigay niya lang sa trip niya na na hindi naman siya gusto dahil pangit siya. Naranasan ko na rin to eh. May nakadate ako na halos lahat nakakadate ko virgin. So, hindi ko man sila na-virginize, pero willing sila. Alam mo bakit di ko ginawa? Eto dalawa kami nung lalaki. Bakit hindi niya, sabi ko, anong trabaho nung isa? Engineer daw. Ba't hindi mo siya gusto? Ang dami niyang rason. Kasi makulit eh. Ganyan. Tapos, yayayain ako lumabas. Hindi ko naman siya gusto eh. Bakit hindi mo siya gusto? Bakit hindi mo siya gusto? Yun ang tanong. Bakit hindi mo siya gusto? Bakit ako pa pinili mo na lumabas? Na may posibilidad na yayain din kita na pumunta sa bakit ganon? Di-deny nyo pa yan eh. Kasi kayo, wala kayong experience eh. Yung iba mga tao dito, walang experience. Kaya, dinideny nila yung location. Baliwala yung profession mo. Kung hindi niya trip yung itsura mo. Pwede siguro. Yung mga matatanda na, kupas na, single mother. Yung 30 pataas or 27 pataas. Kasi nagbabago na. Di ba sinabi ko nga yan? Pero, hindi porket na pinatulan ka niya, may consistent sex ka na niyan. Or, ikaw na yung parang pwede nga sila magpaanak sa iyo eh. Dahil lang sa pera mo eh. Gagawin nila yun. Dahil lang sa mo. Kasi kupas na sila eh. Pero, pag bata pa yan, 18 to 25, di papatol yan sa'yo. Kahit gano'ng pa karami pera mo. Totoo yan. Never ako nakakita talaga ng 18 to 25 na pumatol talaga na talaga sa pangit na pangit. Pero na lang ko sugar daddy, pwede pa. Pero yung sugar daddy, may itsura rin eh. Titingnan ko yung nakita ko sa sa mga Facebook page. Yung mga matatanda, yung age gap. Pinost ko na yan dito eh. Dito sa sa website, dito sa Facebook, YouTube ko eh. Pinost ko na yun eh. Di ba nakita nyo na may itsura na sugar daddy, 6-footer. Pati yung age gap. Yung age gap, 6-footer. Tapos puti na na maganda yung jawline. Tapos yung harmony na mukha. Di-deny nyo pa yan. Mas lalo na pagka may itsura yung babae, mas gusto niya yung may itsura rin. Kasi gusto niya yung ka-level niya. Ganun yun. So, hindi lahat na lalaki talaga pare-parehong opportunity. Pero, need mo gumawa ng paraan. Yung iba kasi sabi, mag-grind ka lang na mag-grind. Ito palang patunay sa eskwelahan eh. Lahat ba ng lalaki? Diba? Sa eskwelahan, 40 ang estudyante. 30 doon or 25 babae. Tapos lalaki 15 lang. Sa 15 lalaki, bakit lahat yun walang girlfriend? Bakit? Tanungin nyo yung ganun, di ba? Magkakaroon lang ng girlfriend din, 3, 2. Tapos sasabihin ng iba, kasi pag-aaral inuuna. Ulol? Pag-aaral. Lahat naman ng lalaki malilibog yan pag bata pa eh. Kahit sabihin mo, basta may opportunity dyan eh. Kahit papangit, papatulan eh. Yung iba kasi mga paniniwala, nabibrainwash kasi sila na, na ipahuli yan pagka 37 na raw. Sabi, yun daw yung prime mo, 37. Yan yung edad ko ngayon, 37, prime. Nakakatawa talaga itong prime na yun. Di kayo sasalba ng mo, pera mo. Kasi matanda ka na eh. Kahit nga babae na 35 na pataas, ayaw na rin makipagrelasyon eh. Kasi bababa na yung hormone mo niyan. Sa totoo, medyo list mo na ng priority yan. Tsaka yung developmental mo, iba na yung goal mo sa life. Parang gusto mo na lang mag-enjoy. Pag 35 pataas ka na, iba na yung priority mo. Gusto mo na lang mag-enjoy. Kasi hindi na pang reproductive age yan eh. Ang pang reproductive talaga is 18 hanggang 30. Kahit sa lalaki pa eh.
Yung iba namang mga lalaki na sila Big Soto, ganun makakapal pera mo. Kasi, hindi naman nila magagampanan yung tatay na role eh. Pera lang talaga eh. Kasi matanda na sila eh. Tingin mo ba, may kakayahan pa sila na or lakas na mahatid-hatid yung mga anak nila, ganyan, kung marami silang anak. Pera na lang pinapatakbo, kaya nga sila nagpartner ng bata eh, para yung asawa nilang kikilos. Kasi pag matanda ka na lalaki, hindi mo na priority yan. Ayaw mo na kumilos gaano. Yung mga nakikita nyo na mga lalaki na bata-bata pa, tapos same age sila. Yun yung ideal. Yun yung ideal talaga. Na may mga 3 years old to 5 years old na age difference. Yun yung ideal. Na mga 3 to 5 or hanggang 10. Yun yung stretch. Kahit sa akin hanggang 10 yung stretch ko eh. Past na 10 yung age gap, masyadong malayo na yung gap nun eh. Creepy na yun, creepy, promise. So, karamihan nga na lalaki ay nagsettle na lang sa makakayanan nila. Tapos lahat ng normie dyan, pangit. Kayo talaga yung maghahatid sundo. Blue pill na blue pill talaga gagawin nyo. Kahit nga Chad eh, ginagawa nila yung mga blue pill na yan eh. Pero mas smooth sa kanila. Tsaka kahit ginagawa nila yun, sweet. Kung pangit ka, masyado kang madikit, tapos gumaganong-ganong ka pa. Nakita mo ba yung sinend ko sa'yo na pinost ko dito, yung lalaki nakasalamin, yung maganda jawline. Di ba hinahalik-halikan pa yung braso ng babae? Chad yun ah. Pero kinikilig yung babae. Ikaw, pangit ka, gawin mo yun. Papapulis ka, promise. Ipapapulis ka. Sige, yun lang yung topic na yun. Peace.